Matapos ang 3 taon, ang mga legendary heroes ay nagawang maselyuhan ang Gate of Hell, ngunit ang selyong ito ay nawawalan na ng bisa kaya ito'y muling bumukas. Lumipas ang 3 buwan makikita natin ang isang farmer na may pangalang Taka. Habang hina-harvest niya ang radish nakita niyang maganda ang paglaki nito. Inumpisahan niyang lagyan ito ng medyas. Habang ginagawa niya ito nakita siya ng kababata niya at ito'y si Yuna. Nagtanong ito sa kanya kung bakit nilalagyan niya ito ng medyas, pero sinagot siya nito na ang radish ay nasa perpektong hugis na parang mga hita. Nang marinig ni Yuna ito tinawag niya naman Yoki si Taka. Dahil dito napaisip si Yuna kung bakit ba sila naging magkaibigan nito. Iniisip ni Yuna na magkasing edad lang sila ng legendary hero at nagawa na nitong mailigtas ang buong mundo. Hindi bumilib si Taka sa legendary hero na ito. Para sa kanya ang mga nakamit nito ay bunga lamang ng pagpili sa kanya ng sagradong espada. Nawawala na ang bisa ng selyo at ang mga halimaw ay nagwawala na rin, pero walang pakialam si Taka dito. Basta ang para sa kanya hindi lang masira ang bahay at mga pananim niya. Nag-promise din ito na poprotektahan niya si Yuna. Habang minamasdan nito ang magandang hita, nilalagyan niya ito ng medyas pero sinipa siya nito at di siya makapaniwalang ganon ang nasa isip niya. Sinabi ni Yuna kung ano ang gagawin niya sakaling aatake ang mga halimaw. Sumagot naman si Taka na wag na siyang mag-alala. Sabay ipinakita nito ang isang bitag na kayang mag-protect sa kanila. Para kay Yuna isa itong katangahan at umalis agad siya. Ngunit isang halimaw ang biglang nagpakita at ang bawat isa ay tumatakbo habang si Yuna ay nadapa. Dumating sa harapan niya ang halimaw at gusto siya nitong kainin. Nag-isip si Taka kung ano ang gagawin sumagi sa isip niya na gumawa ng inihaw para maakit ang halimaw at lumapit ito sa kanya. Pero nung naamoy ito ng halimaw hindi ito pinansin dahil sa ayaw nito ng karneng baboy. Di makapaniwala si Yuna na ginawa pa talaga yun ni Taka sa ganitong sitwasyon. Naghanda na si Taka para makipaglaban. Pero bago pa man siya umatake isang legendary hero ang nagpakita at tinapos agad ang halimaw sa isang atake lamang. Sobrang nagpasalamat si Yuna dito, pero magkakakilala pala sila ni Yuna dahil sa natandaan niyang niligtas siya nito 3 taon na ang nakalipas. Sobrang masaya si Yuna at nakikita ni Taka na nahuhulog na ang loob ni Yuna sa lalaking iyon. Agad namang sinabi ni Taka na sinusubukan niya ring iligtas si Yuna, pero sinupalpal siya nito at sinabihan na bumalik siya sa inihaw niya. Sobrang nagalit siya. Dahil sa gumagawa siya ng paraan para mailigtas si Yuna pero nasira lang lahat ng effort niya nung dumating ang legendary hero. Isang ugong ang narinig ng mga tao sa nayon at inakala nilang may halimaw pa na paparating, pero sinabi ni Sean na siya iyon dahil sa gutom na siya. Niyaya naman siya ni Yuna para sa isang lunch. Nang marinig ito ni Taka nagselos siya. Di nagtagal na amoy ni Sean ang mabangong aroma ng inihaw. Habang papunta siya dito, nahulog siya sa isang bitag nung tinignan nila ito nakita nilang ito'y patay na. Di makapaniwala si Taka na namatay ang legendary hero ng ganun kabilis, sobrang nagpanik ang mga tao sa nayon. Dahil kung wala ng legendary hero ang pintuan ng Hades ay hindi na muling malalagyan ng seal at ang mundo ng tao ay mahuhulog sa kadiliman. Nagpahiwatig ang mga tao na ipasailalim sa paglilitis, pero sinabi ni Taka na ang pangyayari ay isa lamang aksidente at ang legendary hero ay nakagawa ng trespassing at sinubukan nitong nakawin ang pagkain niya. Doon nagsimulang batuhin siya ng mga tao sa nayon ng mga bagay. Patuloy sa pagpapaliwanag si Taka na namatay sa isang trap ang hero at ito ay hindi kapani-paniwalang kwento dahil dito sumagi sa isip ng mga tao sa nayon na kung ire-report nila ang nangyari sa legendary hero sila ang magiging responsable sa pagkamatay nito. Nakita ng matanda ang punto nila at isa itong nakakatawang paraan ng pagkamatay. Nagsimula silang mag-isip ng mga posibleng mangyayari, kaya humantong sila sa punto na inilibing na lang nila ang legendary hero at sa isip nila, sana isipin ng mga tao na kaya nawala ang hero dahil sa lumayo na ito. Pero habang ginagawa nila ang bagay na yon, sa di kalayuan isang taong nagmamatsyag sa kanila. Sa sumunod na araw gumising si Taka, ngunit nakita niya ang sarili na kagaya na ito ng legendary hero. Napaisip siya na baka panaginip lang ito kaya agad niyang binisita si Yuna. Nagulat ito nang makitang nabuhay ang hero. Namangha si Taka at doon na siya nagsimulang mag-isip na malaki na ang chance niya kay Yuna. Ipinadamit niya dito ang gusto niyang outfit at nakitang naging epektibo ito, kaso napansin at naamoy ni Yuna ang baho ng hero, pero ayaw niyang mainsulto ang hero kaya nagawa niyang matulak na lang ito. Nung matambay ito napaisip si Yuna na baka isa itong halimaw, sinubukan na ipaliwanag niya na siya si Taka at para maging totoo ang paliwanag nito, binahagi niya kay Yuna ang childhood memories nila na kung saan gusto ni Yuna na maging isang magical girl. Ito may nakakatawa pero ito ay lalong nagpagalit kay Yuna na humantong sa pagpalo kay Taka.
doon na rin siya naniniwalang si Taka ngayon. Pero tinanong niya ito kung bakit nangyaring siya ay naging isang hero, bigla na lang may tao na tumawa at sinabi na ang nangyari kay Taka ay gawa ng isang necromancy. Sinundan nila ang boses at natagpuan ang isang babaeng may pangalang Henry na isang necromancy. Ito'y natrap sa isang bitag. Nagtataka sila kung bakit ginawang hero si Taka. Di niya ito sinagot bagkus nagmamakaawa itong humingi ng tulong sa kanila mula sa isang bitag. Matapos nilang tulungan si Henry, inamin nito na siya ay umakyat sa puno upang alamin ang magiging reaksyon ni Taka, pero bigla na lang naputol ang sanga at napunta siya sa bitag. Walang pakialam si Taka sa sinabi nito, kaya matapang itong sinabi kung ba't siya ginawang hero at kailangan na ibalik siya sa dating anyo, pero matapang na sinabi ni Henry na siya na ang magiging tagapagligtas ng mundo bilang legendary hero. Isa si Henry sa kasama ni Sean at nagsabi nito sa kanya noon pa, na kung mamamatay siya gusto niyang ibigay ang kapangyarihan niya at katawan sa tao na sa palagay niya na kayang iligtas ang mundo, at dahil sa si Taka ang nakapatay sa legendary hero kaya siya ang itinakda na magliligtas sa mundo. Mabilis naman na nag-prepare si Yuna para sumama sa kanilang adventure, at sinabi nito na gusto niyang suklian ang pagligtas sa kanya ng legendary hero. Ayaw pumayag ni Taka sa gusto ni Henry, pero sinupalpal siya nito at sinabihan na kaya niyang patayin si Taka, pero inisip ni Taka na nasa loob siya ng malakas na katawan ng hero. Agad naman na ipinaliwanag ni Henry na ang totoong katawan niya ay nakaselyo sa kanyang magical artifact, at kung wawasakin niya ito ang pag-iisip ni Taka ay mawawala. Dahil dito, wala nang chance pa si Taka kundi ang sundin si Henry. Nung dumating sila sa syudad ng Belen, sobrang na-excite si Yuna na makita ang kagandahan ng syudad kaso si Taka ay nananatili itong malungkot dahil sa kanyang sitwasyon, pero kinumpronta niya si Yuna kung bakit ito masaya matapos mamatay ang totoong hero. Dapat ay hindi niya ipinapakitang masaya siya. Tapos nun biglang lumapit ang mga kababaihan at doon nagsimulang mag-iba ang mood ni Taka at naging masaya na ito. Bumisita sila sa isang shop. Nakita ni Yuna ang isang rod, gustong-gusto niya ito, nilapitan siya ng clerk at sinabi na maganda ang napili niya. Sinabi naman ni Taka na bibilhin niya ito para kay Yuna, kaya ginawa niya ang best para mabili kaso sobrang mahal pala ng rod at ito'y nagkakahalaga ng $10 million. Kaya napasabi na lang si Henry na wala silang ganun kalaking pera. Naghintay ang mga babae sa labas ng shop, sa sandaling yun lumabas siya bitbit na ang rod na gusto ni Yuna at nabili niya ito ng 1,000. Ang grupo ay walang sapat na pera at siya ay nagtataka kung paano sila binayaran ng hari sa nakalipas na 3 taon, pero sumagot si Henry na hindi pa niya nakikita ang hari dahil sa simula niyang gamitin ang necromancy na lubhang ipinagbabawal. Doon na rin nagsimulang bumaba ang pagkatao niya, kaya napaisip na lang si Yuna kung ano na lang ang gagawin nila, pero sinalo ni Taka ang problema nila at siya na ang bahala dito. Sinabihan niya ang dalawa na handa na ang pagkain pero ito'y nasa bahay nila. Simula nun napaisip siya na kayang-kaya naman nilang makuha ang mga bagay na gusto nila kahit walang involved na pera, pero ayaw ni Yuna na mang-scam ng pera sa ibang tao, kaya nagsuggest sila na maghanap na lang sila ng trabaho sa Adventure Guild. Habang papunta sila doon, 2 babae ang tinawag si Taka kaso naamoy ng mga babae ang baho, kaya nag-alok ito sa kanya ng paligo. Gayunpaman, isa sa mga babae ang hindi kumbinsido kung ito ba talaga ang totoong hero, dahil sa alam ng babaeng ito na marami ang mga nagpapanggap na mga hero kaya tinawag nila ang kanilang bodyguard upang masubukan. Inisip ng lalaki na isa itong totoong labanan kaya inarrange nila at nagkaroon ng kasunduan na maglaban sila. Sobrang natakot si Taka sa dambuhalang lalaki, pero inisip niya na dala-dala niya ang sagradong espada at ito'y nagbigay kumpiyansa sa kanya na siya ay mananalo. Nung magsimula na ang laban nila nagawa niya makaiwas sa atake ng lalaki, nilabas ang espada at nung hiwain niya ito biglang nang lambot ang espada na naging resulta ng pagkabogbog niya. Sinabi ng lalaki na isa siyang impostor dahil ang atake nito ay sobrang hina, kaya ang lahat ay nagsimulang hamakin siya. Sa isang Adventures Guild, naghanap si Yuna ng makakausap nila at nakita naman ni Henry ang isang papel na may nakalagay na reward. Kung sakaling makakapatay sila ng mga monster sa mission ay babayaran sila ng $300,000 taga isang halimaw. Mabilis namang napansin si Henry ng isang lalaking nagngangalang Kyle, isa sa mga kasama niya noon. Kilala rin ito ni Yuna bilang right hand ng hero. Doon sinabi ni Kyle na hinahanap niya si Sean pero sinabi ni Henry na patay na ito. Nahuli si Taka ng mga tao, tinawag siya ng mga ito bilang isang impostor. Sinabi pa ng mga tao kung gaano siya kabaho. Ipinakita ang kanyang espada ngunit marami pa palang mga replika ang nakumpiska sa ibang nagpapanggap na hero. Nagdesisyon ang mga tao na sampulan ito para dinagayahin pa ng iba, pero biglang dumating si Kyle at kailangan din itong managot.
Giit ng mga tao. Di naniniwala ang mga tao kay Kyle kaya ginawa niya ang makakaya niya para maniwala ang mga tao. Sinabihan niya si Taka na sabihan ang espada na lumaki, matapos masabi ito biglang lumaki ang espada. Kaya ang dambuhalang lalaki ay kinilala siya bilang ang totoong hero, ngunit nangyari namang nang lambot ang espada. Doon ulit nagsimulang magtanong ang mga tao. Pero ininterrupt sila ni Yuna at nagsuggest na magagawang mapatunayan na siya ang tunay na hero kapag nagawa niyang mapatay ang isa sa malakas na halimaw. Nang marinig ito ng mga tao doon na rin sa mang-ayon ng lahat. Napag-isipan ni Taka na sobrang delikado nito. Sa gabi nalaman ni Taka na merong 20 na mababangis at nakakatakot na halimaw at para sa kanya wala siyang panama dito. Kinumpranta niya si Henry tungkol sa baho niya at kung bakit ganon ang nangyari sa espada na biglang nanlambot. Sinabi doon ni Henry na ang espadang iyon ay nangangailangan ng mana para ito'y manatili at kailangan niya ring gumamit ng mana para sa zombie niyang katawan kaya ganon na lamang ito kahalaga. Iginiit rin naman ni Taka na ang legendary hero ay puno ito ng mana. Nilahad rin naman ni Henry na ang mana ay nagmumula sa kaluluwa. Inilabas nito ang magic crystal para masukat ang mana na meron ng isang tao. Nung hinawakan ito ni Taka nagkaroon lang ito ng kunting ilaw at ang mana amount niya ay level 1 na kagaya ng isang batang sanggol. Nag-try din si Yuna at doon ang mana level niya ay level 2, na kagaya ng isang bata. Ipinaalala ni Kyle na kung mananatiling ganyan kakonti ang mana ni Taka, unti-unting mabobulok si Taka hanggang sa maging buto na lang ito, kaya nararapat lang nagampanan na niya ang pagiging hero. Masaya naman si Taka at sa wakas ay makakabalik na siya sa dati niyang katawan. Pero hindi sumang-ayon si Henry na si Kyle ang magiging bagong legendary hero. Ngunit sinabi ni Kyle kang Henry kung galit pa ba ito sa kanya, matapos ang pangyayari 3 years ago. Pero iginiit ni Henry na ang magiging tagasunod ng hero ay may kakayahang isalba ang mundo at si Taka lamang ang nakagawang makapatay sa legendary hero, habang si Kyle ay hindi man lang niya kayang matalo ang hero kaya buo na ang desisyon ni Henry para kay Taka. Agad namang inilabas ni Kyle ang espada sabay sabi, na kung mapapatay niya si Taka karapat dapat na ba siyang maging tagasunod ng legendary hero. At dito na rin matatapos ang ating recap. Salamat sa panonood.